if you're going to take Jesus as starting point ng iyong theology o yung pag-explore mo sa paano babasahin ng salita ng Diyos, ng katuruan ng Biblia, tapos si Jesus, yung kwento niya, yung gagamitin mo para bang reference point, then mahalaga mong isipin, no? Which Jesus? Ibig ko sabihin ng which Jesus kasi posible na nagkaroon tayo ng mga para bang sasabihin yan, karoon tayo ng image of who Jesus is in our minds at yung mga mental image na meron tayo sa ating kamalayan, maaring it was developed out of certain cultures, out of certain context, at hindi naman necessarily yun yung nasa kwento ni Jesus na mababasa mo sa Biblia, no? May nakita nga ako dati, no? Bakit daw yung ating normally illustrations or mga paintings even ni Jesus isang tao na matipuno, maputi, no? Iba nga maskulado pa. Bakit ganoon? Merong nag-drawing, nag-painting ng isang Jesus na nakapako sa krus pero mataba siya, no? Malaki yung tiyan niya, no? Pwede bang sabihin na obese, no? Pero sino nga ba magsasabi kung si Jesus ba malaki ang tiyan o malaki ang abs, diba? So, ang point ko is all those can be working subtly in our imagination. And so we have a conception of who Jesus is, but it's not necessarily what you will read into the testimonies, no, or the witness sa kwento ni Jesus, which is yung mababasa natin sa apat na gospel accounts, no, ni Matthew, ni Mark, ni Luke, and ni John, no. So mahalaga yon kasi maaring may mga assumptions tayo patungkol kay Jesus, pero yung mga assumptions na yon nanggaling yon sa isang particular na konteksto o kultura na iba naman sa konteksto o kultura na meron sa Biblia. So, basically, makikita mo, pag nagbabasa ka pala ng Bible, so kailangan mo pa palang isipin yung iba't ibang context. Of course, no? Ang Bible may context siya, no? Si Jesus, kung malinaw sa sayo, yung context ng binabasa mo hindi European or hindi Western because si Jesus, he was born in the Middle East, no? So, ang Middle East, meron yung sarili niyang kultura, meron siyang sarili niyang geography that shapes people, no? And the Middle East has also a particular kind of identity, no? Ethnicity even, no? So, mahalaga yun, no? Na pag-isipan mo. So, para magkakaroon ka ng kamalayan na careful ka na yung binabasa mo, mayroon niyang context. At ikaw din naman na bumabasa, may context ka din na maaring kung hindi ka aware, hindi ka careful, maaring yung context mo na yan, bibitin mo into what you are reading, ano. So, for example, kung ang mental imagery mo, kung sino si Jesus is a white, no, European, no, matangos yung ilong, no, matangkad, ano, well, it will influence also, no, the way you read the story, ano. So, pero paano kung si Jesus hindi naman pala siya white, no? Hindi rin naman siya mukhang Spanish, no? Sa ating sa mga Pilipino, mukhang mestizo si Jesus, 'di ba? Pero paano kung hindi pala siya mestizo, 'di ba? So, paano pala kung ang mas kakulay niya kakulay ng mga Indio, no? So, mas kakulay siya ni na Rizal kaysa ni na Padre Damaso, 'di ba? So, very easily makokonek mo. So saan siya mas malapit? Sa mga praile o sa mga katipunero? Yung gagaganong klase ng imagination matters a lot, no? So, ask which Jesus do you have in mind, no? And there are different contexts. And lastly, mahalaga na maintindihan mo na yung binabasa mo na kwento, of course, sinalin yan sa'yo. Kasi hindi naman originally ang kwento ni Jesus nasa English, no? Originally yan nasa yung New Testament nasa Aramaic at saka sa Greek, ano? So, ibig sabihin nun, pagka kinuwento na yung kwento ni Jesus sa isang language,
yung language, powerful yon, no? It can also shape the story in a certain way, no? So, alam mo din na even the text na binabasa mo, meron din niyang context, no? You are not reading like a neutral book, no? It was developed, written, translated, and published by certain people, also from a certain context. And you should be at least careful. Ano kaya yung mga po pwedeng naging influences nung context na yon, the way it tell the story at kwento ni Jesus. So, tatlong context siya, no? Yung original context ni Jesus, yung context mo bilang bumabasa, at yung context nung binabasa mo na kwento, o yung text, no? Yung pagkakasali nung kwento, na kung tawagin natin ngayon ay Bible translations.